Wala nang makakapigil pa kay Dillon Brooks mga kapatid na maghiganti sa lahat ng taong hindi naniniwala sa kanya. Kilala naman siguro ng lahat kung gaano kaangas ang batang to. Ito na nga po ang tumatak sa isipan ng lahat simula nang mapadpad siya sa NBA. Kahit maging si The King LeBron James ay hindi rin nakaligtas sa palaban na utak ni Dillon. Kaya marami nga rin pong hindi nagugustuhan talaga ang pag-uugali niya. Well, kung iisipin, negative talaga lahat ang ibabato sa kanya. Pero tila bumabaligtad na ang lahat at na kay Dillon Brooks na ngayon ang huling halakhak. Tila malaking ganti to sa lahat ng ayaw sa kanya. Paano ba naman kasi mga kapatid ang kupunan niya ngayong Houston Rockets? Overpaid pa ang ibabayad kay Brooks. Para nga din daw mapatunayan handa silang gawin ng lahat ngayon para lang makabalik sa dati nilang anyo matapos nilang mag-tank ng 3 mahabang panahon. Samot-saring kritisismo ang inaabot ngayon ng Houston sa ginagawa nila. At eto nga rin marahil ang malaking ganti ni Brooks sa lahat. Babayaran siya ng Houston Rockets ng bonus kapag nga daw nakaabot hanggang playoffs ang kupunan nila. Handang-handang magbigay ng malaking salapi ngayon ng Rockets mga kapatid para sa kanilang manlalaro para lang makabalik ulit sila sa postseason. So meaning bukod pa nga po dyan ang susweldohin ni Dillon na $20 million kada taon. Napakalaking halaga nga po niyan. Marahil sa isip-isip ni Brooks kahit pa lahat kayo ayaw sa akin, limpak-limpak naman ang kikitain ko ngayon. Kahit nga po si Tracy McGrady tila saludo rin sa ginagawa ni Brooks mga kapatid. Kung hindi nga daw ng dahil sa pinaggagawa niya kay LeBron, etong pagiging villain na tingin ng lahat, paniguradong hindi nga daw mapapag-usapan o walang Dillon Brooks na sikat na pangalan ngayon. So talaga nga daw nag-work ang pinaggagawa niya. Maging si Andre Iguodala silip na silip rin yan mga kapatid. Disenteng-disente rin naman ang kinamada ni Brooks last season. 14.3 points, 3.3 rebounds at 2.6 assists. At eto pa nga paglampaso niya sa Team USA sa FIBA kung saan 39 big points pa ang ginawa niya para pabagsakin ng US. Sila pumapabor nga po ang lahat para kay Brooks nito. Malinaw na tama ang ginagawa niyang taktika. Samantala tignan mo nga naman, akalain mong sa isang seryosong tao o seryosong manlalarong si Damian Lillard meron din palang mangbabastos o parang gagawin siyang tanga. Pero hindi nga po yan galing sa mga fans kundi galing mismo sa kapwa niya manlalaro. Bagamat marami tayong nakikitang ganito sa liga, pero bibihira nga po pagdating sa mga seryoso o tinitingala hindi lang sa mga fans. Kumbaga eto nga po yung sinasabing what goes around comes around din sa'yo. Paano ba naman kasi mga kapatid, tila ginawa siyang tanga galing sa seryosong tao din na si Paul George. Kasama itong si Patrick Beverley nung naglaban sila sa NBA bubble. Ang lakas mang asar ng dalawa sa ginagawa ni Lillard na Dame time na pagtap sa kanyang kamay kapag nakakashoot ng bola. Ginawang katatawanan ng dalawa nang hindi pumasok ang tira ni Lillard sa free throw. At ang malupit pa nga po dyan, halos gawin na nila to ng paulit-ulit sa laban. Halos ayaw nang tumigil pang mangutya kay Lillard. Hindi nga po nagustuhan talaga ni Lillard yan mga kapatid. At talagang nabastusan siya sa pinaggagawa nila George at Pat Bev. At nung ma-interview nga si Lillard matapos ang game, dito na bumawi si Lillard at sinabing gagawin niya din yan sa kanila kapag nga daw nilampaso niya ang dalawa sa playoffs. Hindi nagdalawang isip si Lillard na sabihin yan dahil kahit nga mga reporter nakita rin na panay ang asar ng dalawa sa kanya. Kaya pala hanggang sa ngayon tila may lihim na galit pa rin itong si Lillard sa kanila.